Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklang-suklang na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ng magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Tayo po manalangin. Hallelujah, Father God, we are so grateful and thankful, O Lord God, na Ikaw, Panginoon ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw na siyang kataas-taasan sa lahat. Ikaw na Diyos na nag-umpisa at nagtatapos ng aming pananampalataya. Patuloy, Panginoon, Ikaw ang aming tinataas sa aming kalagitnaan. At tunay nga, O Lord God, na kami ay kilusin mo na maunawaan ang iyong mga salita, O Lord God. It is truthful that your words are enough, Panginoon, upang kami ay nabago, upang kami, Panginoon, ay sumunod. Dahil ito ay tunay na at sadyang makapangyarihan. Maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong akda, O Lord God, na kami patuloy na gagabayan at patuloy kami, Panginoon, nakapamumuhay na naaayon sa iyong mga salita. Patuloy mo kami gabayan, samahan, at tunay nga, O Lord God, that knowledge, wisdom, and understanding comes from you alone, O Lord. And let your name be glorified in the midst of us. Sa lahat ng ito, ikaw lang ang pinagpupurihan ng Diyos na tagapagligtas. Amen. Sabi po rito, what should we understand regarding trials and sufferings? So, paumpisa pa lamang na sinasabing sufferings, parang pag narinig na natin, parang nakakatakot naman. Pagbuhay bang Kristiyano, hindi masaya kasi laging may paghihirap na kaagapay, kasama na ang paghihirap o mga trials, mga problema, suliranin, kasama na ba yan sa pagiging Kristiyano? Ngayon tuturuan tayo rito kung bakit kailangan natin itong mapagdaanan. Ano ba ito? Ano bang dapat nating maunawaan about trials and sufferings? Sabi po rito, the most difficult response of faith is not when we are asking something from God for our daily needs, but faith in the midst of difficulties. So, ibig pong sabihin, sa gitna po ng lahat ng ating mga pinagdaraanan, dapat ang manatili ay ang ating pananampalataya. Kasi kapag yun po ang nawala, yun po yung nakikita natin na ang dami nagsasuffer mentally, emotionally, they cannot even walk, hindi na sila makabangon, dahil yun ang nawala sa kanila. Which is, yun po ang pinakamahalaga. Kahit po anong pagdaanan natin sa ating mga buhay, kung meron po tayong tunay na pananampalataya sa Panginoon, lahat po ng ito ay ating malalagpasan. Faith should not be some weak and pitiful emotion, but a strong and vigorous confidence built in the fact that God is sovereign. Kapag po ang Kristiyano, unawa natin na ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ay sovereign. Nakatagalin sovereign. Sovereign niya. Kasi yung direct ng Tagalog. But sovereign, meaning may kasiguraduhan. Meron po talagang, it's like factual. Pag po ba sinabi natin itong upuan, pag umupo ka sa upuan, sigurado ka ba na sasaluhin ang puwet mo ng upuan? Di ba po sigurado tayo? Basta nasa likod natin ang upuan. Ganun po dapat ang pananampalataya natin sa Panginoon dahil may kasiguraduhan po tayo na sa gitna ng paghihirap ng mga kaguluhan sa ating kapaligiran, sigurado po tayo na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Hindi po tayo dapat
mag-worry, mag-alala, malungkot, manghina. Dahil sovereign po ang Panginoon. Kapag lumabas ka po sa panambahan na ito, nananampalataya ka bang ang Panginoon ang nagbibigay ng proteksyon sa iyong buhay? If you believe that God is sovereign, He will. He is in your life. Pero, pinakamapangyarihan, praise God, umating na po ang ating translator. Kapag lumabas ka sa panambahan na ito, pero may takot ka, hindi po ba ang bawat kilos mo ay parang naninigurado ka, baka meron dito biglang may gagawin sa akin, baka bigla akong mahulugan ng ano-ano, baka biglang bumagsak ang eroplano, baka that means your faith is being wiggled. Ang ating pananampalataya ay nararapat lamang po maging matatag. At ito po ang itinuturo sa atin, itong mga salita dito. Ito po kasi, ang premise po ng ating pag-aaral ngayon ay sa kapanahunan na si Pedro ay sumulat sa mga taga-Asia Minor. So, mayroon po mga suffering kasi baguhan pa lamang po ang pananampalatayang Kristiyano or ang Kristyanismo noong mga panahon na yon. Ngayon, alam natin ang Kristyanismo, di ba, laganap na. Even in this country, which is a Muslim country, may mga Kristiyano katulad natin na nananampalatay na ninindigan. But that time, para po siyang unpopular, infamous, parang kasalanan na maging Kristiyano. So, that time, kapag po mayroong baguhan, ano po ang unang maririnig nila? They will, makakarinig sila ng mga mockery, yung aalipustahin sila, kailangan ko pa mong magpatuloy kasi mali yata yung ginagawa ko. Magdadoubt pa sila doon sa kanilang gagawin kung wala po yung pananampalataya. And so Peter came up to sending that letter to them, to encourage them. Ganyan pa lang, lagyan ko lang ng clause. They are suffering because of Christ. Huwag po natin itong gawing dahilan dahil nagsasuffer tayo because of our own wrongdoings. Yung consequences po ng ating mga maling aksyon ay hindi po yan suffering na ini-encourage ni Peter for us to stand by para panindigan. Kasi kung may mali, alam natin kasalanan, dapat po tayo mamalik-luhod sa Panginoon kasi hindi na po tayo sasamahan ng sovereign God doon sa pagkakasala. Anyway, sabi nga dito, disaster occurs in life of the believers when they lack on mental composure of eternal truth that God is in control of every situation. So doon po nag-uumpisa yun. Kapag po tayo ay wala ng, ang ating confidence ay wala na sa Diyos. Nag-uumpisa po yan kapag ang confidence mo, mapapansin mo, hindi kaya ko to. Kaya kong suportahan ang pamilya ko kasi maganda yung trabaho ko. Aba, tumigil ka po muna. Kasi po, kapag yun na po ang mga dahilanan natin, kaya ko itong gawin kasi magaling ako sa ganito eh. Kaya kong tumayo sa harapan dahil marami naman akong practice. Stop. Tumigil ka. Because you can bear small or ample time. Merong mga panahon lang nakakayanin mo yung dalhin ng mga suliranin. Pero eventually, yung back mo magbe-break. Kasi, hindi sovereign ang iyong pinahahawakan. Ang Panginoon po, even before, now, and tomorrow, will still be sovereign. Tayo po manghihina eh. Kahit nga sandaling COVID lang na nangyari sa kapaligiran natin, nanghina na ang emosyon ng mga tao eh. Nagkagulo na agad ang buong mundo. Di ba po? So, kailangan po natin panghawakan. Sabi po rito, what should we understand about trials and suffering? That suffering cannot be avoided. So, malamang sa malamang, dapat asahan na natin, meron tayong medyo pagdadaanan. Ang ating mga elders, may mga pinagdadaanan ng mga persecution sa mga sobrang mga matatas na mga miyembro. You should stand firm. Hindi yung parang, ang tawag dito, papatulan. Kung ang ating mga elders ay mapagpatol doon sa mga ganong mga persecution, that's
showing unfaithfulness, lack of faith. Kasi ang Lord po ang judge. Ang Lord po ang magtatanggol sa inyo. Sa ating trabaho, kapag parang lagi na tayo pinag-iinitan, meron mga ganyang pagkakataon. Tapos, ang gusto natin, hindi, nabaanan ko ito ng patas, kailangan maramdaman nila na may kapangyarihan, may kakayahan ako. That is lack of faith. Let God do what He can do for you. Manahimik. Kayaan natin ang Panginoon, ipagtanggol tayo. Ngayon, kung nakita naman natin, dapat kasi may samagmay lagi, nakita natin at ulitin ko, kung tayo naman po ang may mali, ang dapat po natin gawin ay mamanig lukod sa harapan ng Panginoon. Hindi po para manindigan at sabihin sovereign ang Panginoon. Because again, God will not be with us. Okay po? So, ang una, suffering cannot be avoided. Suffering is a consequence of holy living. Sabi ko rito, basahin natin sa 1 Peter, 1 Pedro 4, 1. Yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. So kapag talagang tumalikod ka sa kasalanan, accept the fact that there will be some suffering. Meron mga suffering, meron kang mga pagdadaanan. Ano yan? Let's give an example. Those people who are tumatalikod sa pag-inom ng alak, sa paggagawa ng mga bisyo. There are withdrawals. Yun yung po tinatawag sa nursing eh. May mga withdrawals, naghihirap sila. Di ba po? Same as here. Kapag po nating pinanindigan na ang ating pananampalataya, kung tayo po dati ganito ang ating pananampalataya, tapos tayo po tumalikod doon at tayo sumunod doon sa salita na ng Panginoon, meron po ang pamilya natin, may maririnig tayo. Ano ba naman yan? Hindi naman kung ano mga ginagawa na nila. Wala namang ginawa, kundi mag-hallelujah, rejoice, taas sa kamay. Hindi po yung mga una yung maririnig sa mga baguhan. Ano pa? Sama ka ng sama doon. Tapos wala namang nangyayari sa buhay mo, naghihirap ka pa rin. They will even use your weaknesses. Ano pa mga weaknesses mo? Yes, sister. Mga ginawa niyo mga kasalanan dati. Akala niyo makakalimutan namin? Again, let God speak for you. Whatever sin you have done in the past before you coming in front of God will be erased eh. At buburahin niya ng Panginoon. Ang dapat mong gawin, magpatuloy manindigan sa Lord. Kasi ang kabutihang ginagawa mo ang magsasalita sa kanila sa pamamagitan ng Panginoon. Diba? Mananahimik na lang sila kasi walang pumapatol eh. Ang isang kaaway, kapag pinapatulan mo, lalo na titrigan makipag-away sa'yo. Pero tingnan mo, diba sabi po ng kasabihan, kill them with kindness. Gawan mo sila ng gawa ng mabuti, ewan ko lang kung hindi sila matapos sa kagagawa ng masama sa'yo. And even though hindi sila matapos sa kagagawa ng masama sa'yo, your heart will be full of happiness. It will not be emptied. Kasi nga, yun ang pinupuno mo sa iyong puso at sa iyong isipan, sa iyong buhay. So, kung ang consequence ng ating pamumuhay ng may kabanalan ay suffering, sabi nga rito, Christians should not think it strange that they suffer. Kapag daw po tayo ay Kristiyano, dapat hindi natin pinagtatakahan na tayo ay naghihirap dahil yun nga po ay kakibat ng pagmumuhay ng may kabanalan. Sabi sa unang Pedro 4:12-13, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. 15. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salamin o pakilamero. Diba?
mas maigi na mag-suffer tayo dahil gumagawa tayo ng kabutihan kaysa mag-suffer tayo na gumagawa ng kasamaan dahil again, wala ang Diyos doon. Sasabihin talaga tayo ng Panginoon, sino ka? Hindi kita kilala. Wala na yung ating pinanghahawakan ng matibay na sandigan. Diba? Ano pa? Sabi nito, yun nga yung sa 4:15, such suffering does not include consequences for doing wrong. Ito yung binabanggit ko kanina. Na kapag may ginagawa kayo ng masama, natulungan kayo ng Panginoon, hindi yun yung consequence ng suffering na pinag-uusapan natin. Pangalawa, suffering is a consequence of serving God. Sabi dito sa verse 2, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. So sabi, Christians should strive and continue to serve God, and our testimony must become stronger when we prioritize God and use our resources to serve Him. So kapag po tayo ay, sabihin na natin, tayo kumikita, di ba? Nakaakibat na dyan ang tithing, ang offering, ang pledges, ang giving. So financially, meron tayong kaunting pagtitiis. But God is sovereign. Again, hindi ka niya gugutumin. Hindi niya paghihirapin ang iyong pamilya. Hindi niya ipaparanas na wala kang makain na iniisa mong kusing. Kung ang mga ibon ay pinapakain ng Panginoon. Di ba yun yung mga salita ng Lord? Every question that we have in mind are answered by the Bible, by His Word. Kasi alam ng Panginoon malikot ang pag-iisip ng mga tao. Kaya kahit saan ka pasikot-sikutin, sasagutin ka ng salita niya. Sasagutin ka ng Panginoon. Kung sovereign niya ang Panginoon, manyapat nang naalam niya rin lahat ng ating maaaring isipin. Kaya lahat ng maaaring isipin ng tao ay kayang sagutin ng Panginoon. Mamuhay tayong binabasa kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At yan lamang ay malalaman natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano pa po ba? What should we understand about trials and suffering? That suffering can be endured. Ito na. Ibig sabihin, kakayanin, walang suffering na ginagawa tayo o nangyayari sa ating buhay na para sa Panginoon, sa kapurihan ng Panginoon, na hindi mo po mapagtatagumpayan. Una, bakit daw? Because we have an example. Even Christ was able to show us, model to us, that even him had experienced suffering. Kahit siya, maging siya, pinagdaanan niya ito noong kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Actually, sa totoo lang po, hindi ba kayo namamangha na kailangan pa ni Jesus, di ba ang kabayaran sa kasalanan ay ang kamatayan? Bakit kailangan niyang mabuhay at pagdaanan pa yung mga paghihirap? Pwede namang mamatay na lang siya agad. Hindi po. Kasi He used that momentum for us to see that even tayong mga tao ay may kakayanan na gawin yung mga bagay na yun. Kailangan ipakita ni Kristo. Kasi tayo talaga, mga visual, mga tao, kailangan nakikita ko. Kaya ba ni sister na ganito gawin ko? Tingnan ko nga, kailangan makita ko, kailangan maunawaan ko, kailangan marinig ko kung kaya niya talaga gawin. Kasi nga po, malikot ang ating mga isip. Alam ng Panginoon na, hindi ko naman na-try eh. Sasabihin kami namin sa Panginoon, oo, maaari. Pero sinagot na tayo ng Panginoon, na-try ko. So you cannot tell me na hindi ko nasubukan. Nag-suffer po ang Panginoon. At ang pagsasuffer ng Panginoon is not, kung sa isipin natin, hindi niya deserve. Pero ginawa niya. Tayo minsan yung mga suffering natin, talagang deserve mo. Huwag ka nang magtaka, bakit pa ako naghihirap? Kasi may ganito ka. Kasi ganito ginawa mo. Christ has set for us the example. In Hebrew 12, sabi po dito sa Hebrew 12, hindi ko na po nilagay dyan.
Sabi rito, kaya nga dahil napapaligiran tayong napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ang ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. And so on. You will read Hebrews 12, you will be encouraged na kailangan, ang tingin mo lang talaga ay diretso at yun ay ang goal to glorify and be with God at the end of times. Kasi kapag po tingin ka sa paligid, yan ang nangyayari. May umaalis sa church, may nagbabackslide, mayroong mga o ano mga bagay na nangyayari, dito, na ihina, tumitigil. Kasi iba ang focus. Minsan ang focus ay si brother, ganito. So pag umalis na si brother sa church, umaalis din. Yung minsan ang focus sa mga dalagat binata, ang focus yung mga nililigawan. Diba? Ang focus yung crush. So kapag umalis ang crush, wala na rin, alis sa church. Yung mga nag-akay sa kanila, minsan gano'n nagiging focus natin kung sino nagsama sa church. Umalis yung nagsama sa church, sasama ka rin. Kahit na alam mo na sa sarili mo at nakakilala ka ng tunay sa Panginoon. Diba? Direct your focus unto Jesus, unto the Lord. And you will not see that the suffering you are experiencing are happening already, or yung mga paghihirap na nangyayari na para sa buhay mo, hindi mo na napapansin dahil na-endure mo siya one by one dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ano pa? Because we have the experience. Maging tayo naranasan natin ito, yung mga bago nakakilala. Praise God sa mga kabataan dahil hindi na nila mapagdaraanan. O maaaring mapagdaanan nila, but because their parents already have endured for them, sometimes they are being spared doon sa mga kaguluhan. Dahil napakabuti po ng mga magulang, kayo po ay ginagawang mabuti para sa inyong mga anak. Dahil ang mga anak ninyo ay umpisa pa lamang nagiging matatag na kung mapagdaanan na nila ang mga ganitong paghihirap. Diba? Praise God for the parents who committed early on for their children's lives. Sabi po rito sa verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Yan. Sabi, sapat na ang panahong inaksaya. So, nung nakakilala na tayo sa Panginoon, huwag mo nang balikan yun. Hindi ko pa nadaranasan eh. Ako dati sinasabi ko, hindi ko pa naranasan mag-party-party. Kasi nga, bata pa lang, hindi naman bata, parang high school, college, medyo medyo tight ako sa sarili ko. So parang ayoko maranasan yun, yung mga ganung bagay. Kasi feeling ko lagi, masama siya o whatever. Pero naninindigan ako dahil yun sa salitang ibinigay sa akin o payong ibinigay sa akin ng mga nakakatanda. Huwag mo ilagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi mo kayang takbuhan. Even though you think there might be good in that, but alam mo na hindi mo kaya mapanindigan at hindi makapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, flee from it. Takasan mo na. Hindi yung kailangan, meron akong kalasag na salita ng Panginoon, meron akong health. Huwag mo subukin ng Panginoon. Sinabi yan sa atin ng Diyos, di ba? Hindi ko kailangan subukin na sovereign ang Panginoon. Sabi rito, yung mga kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng mga ito
one moment in our lives na pagdaanan natin bago natin nakilala si Kristo, bago natin nakilala ang Panginoon, bago natin isinuko ang ating buhay sa Kanya. And number 3, because we have the hope. Ito yun. We are not idealists without a cause. We have the reason to hope and we have the proof for our hope. Sabi nga dito, everyone will be judged now in eternity. And Christians will be glorified with Him. Kapag po pinasa natin, ang 1 Peter o ang unang Pedro 4:17-19, sinasabi rito, dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahihinat na ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ano pa nga ba? Unfathomable, sabi. Kaya nga ang mga nagturo sa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. At sa 13, sabi dito, sa halip, magalak kayo. Sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Glory only belongs to God. Kasi alam natin dahil nakafocus tayo doon sa goal, those sufferings will be endured through Christ alone. Sabi nga po rito, sa conclusion, life therefore is full of choices. The choice of what to live for determines how we live the few years of our lives in this world. Christianity is a choice to live for God. Along with that choice is the readiness to endure suffering if necessary. We are challenged by these early Christians to give up some of our comforts and conveniences to be able to live more for God. We are challenged to look deep into our hearts and examine what really we are living for in this world. The Christian life and service to God entails suffering. Peter settles that. Sinabi po ni Peter. The question is not really whether to suffer or not to suffer, but to be or not to be Christian. Papuri po sa Panginoon. Tayo po magpatuloy na mamuhay sa ating pananampalataya at ang lahat ng paghihirap at anumang mga bagay ay ating mapagtatagumpayan dahil ang ating pinaglilingkuran ay ang sovereign na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Father God, we thank you. We glorify your name, O Lord God. And kinikilala ka po namin bilang sovereign sa aming mga buhay. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nakakaalam ng aming hinaharap. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may kasiguraduhan sa aming buhay. Ano man, Panginoon, ang mayroon kami na pinararanas mo karangyaan, pinararanas mo kasarapan sa aming mga buhay, O Lord God, itinataas po namin sa iyo ito, Lord God. Mas higit kang importante, Panginoon, sa aming mga buhay. Mas higit ka namin kailangan. At patuloy, Panginoon, na sa kalagitnaan ng anumang kasigalot sa aming kapaligiran, patuloy kaming titingin at titingala sa iyo dahil anuman, Panginoon, ang mga pangyayaring ito, tunay, O Lord God, na ikaw lamang ang sigurado sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw higit na mapapurihan, sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pagdakila at pagkilala. Ikaw lamang, O Diyos, na aming pinaglilingkuran. In Jesus' name, our Lord and Savior, we pray. Amen. Yeah.